Welcome back sa Panahon TV. Time check po muna tayo. 5:08 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. At mga kababayan, marami nga po sa atin ang balik eskwela at balik trabaho na. Kaya naman alamin po natin kung gaano nga ba kataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa bansa. Gagamitin po natin dito ang Project NOAA ng DOST. Dito po makikita natin ang mapa ng Pilipinas at ang color scale kung saan ito po magdidikta kung gaano kataas ang chances ng mga rains o yung mga pag-ulan sa bansa. So kung mapapansin po natin, malaking bahagi ng Luzon hanggang dito po yan sa may Southern Luzon kasama ang Palawan ay nasa 0 to 40% chance of rain. So medyo mataas po yan lalo na dito sa may northern part. Dito po yan sa may Cagayan Valley dahil nga po nararanasan dyan ang hanging amihan. So posible po na makaranas kayo ng mga mahihinang pag-ulan. Samantala, dito naman po sa may eastern section ng Visayas kasama rin dito po sa may baba ng western section ng Visayas, posible naman po ang 0 to 30% chance of rain. At kung dito po mapapansin nyo mula dito sa may western section o yung itaas na bahagi ng western section ng Visayas, posible naman po dito ang 40 to 60% chance of rain. Dito po sa may Mindanao, particular dito sa may Zamboanga Peninsula, posible naman po dyan ang 0 to 40% chance of rain. At dito po sa may western section ng Mindanao, medyo mataas po yung possibility na magkaroon kayo ng mga pag-ulan. Yan po ay nasa 70 to 100% chance of rain. So sa mga areas na nabanggit po natin, asahan din natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms o yung tinatawag po natin na localized thunderstorms. At posible po yung mangyari mas madalas sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Recorded po natin ang data natin kanina nga 4:11 ng umaga at nagbabago po ito kada 4 na oras. Kaya para laging updated, bisitahin po ang Panahon TV website at piliin ang link ng Project NOAA. At kasama rin po sa binabantayan natin ngayong araw ang kondisyon ng mga pangunahing dams sa bansa. Dito po sa Luzon, 3 pa rin ang major dams na binabantayan natin. Ito po ang Magat Dam, Pantabangan Dam at ang Angat Dam. Dito po muna tayo sa Angat Dam kung saan kinukuha ng Metro Manila ang 90% raw water supply. Ganun din po ang irigasyon para sa probinsya ng Pampanga at Bulacan. So sa ating pong Angat Dam update, makikita po natin na from December 8, alas 6 ng umaga, yan ay nasa 207.68 meters at umangat nga po ito kahapon, alas 6 din ng gabi naman na nasa 208.09 meters. Ibig sabihin within 24 hours po ay tumaas ito sa 0.41 meters. Dito po sa Angat Dam, ang flood season high water level natin o yung spilling level ay nasa 210 meters. Dako naman po tayo sa Magat Dam na matatagpuan sa probinsya ng Isabela at ito rin po ang dam na nagbibigay ng supply ng tubig sa probinsya po o sa naturang probinsya. Ganun din po para sa kanilang energy consumption. So sa ating pong data, makikita natin within 24 hours ay nagkaroon naman po ng pagbaba sa level ng tubig sa negative 0.08 meters. Kaya po kahapon, alas 6 ng gabi, yan ay nasa 184.58 na lamang. At dito po sa Magat Dam, ang flood season high water level natin ay nasa 190 meters. At panghuli na lamang po ang Pantabangan Dam na matatagpuan naman po yan sa bahagi ng Nueva Ecija. Ito rin po ang dam na nagbibigay ng supply ng kuryente at ganoon din po ng irigasyon sa naturang lugar. So sa ating pong data, makikita din natin dito within 24 hours ay nagkaroon po ng pag-angat naman sa level ng tubig sa 0.04 meters. Kaya po kahapon, alas 6 ng gabi, yan ay nasa 204.44 meters. Dito po sa Pantabangan Dam, ang flood season high water level natin ay nasa 216 meters. So mga kababayan, kung magpapatuloy po yung mga pag-ulan na nararanasan dito sa may northern Luzon, kung saan nga po apektado tayo ng hanging amihan, ay posible pang mas umangat yung mga current water level natin dito sa 3 major dams na binabantayan natin. Samantala, temperature check naman po tayo. Alamin natin ang magiging lagay ng temperatura sa mga pining lungsod sa bansa. Dito po sa Luzon, unahin natin sa Baguio, meron kayong 14 to 23 degrees Celsius. At sa Olonga po, yan po ay nasa 22 to 28 degrees Celsius. Samantala, para po sa Visayas area, particular po dito sa may Iloilo at Bacolod, asahan po dyan ng 24 to 29 degrees Celsius. Habang dito naman po sa may Tacloban, meron kayong 24 to 30 degrees Celsius. At panghuli na lang po natin dito sa may Mindanao area, para po sa Cagayan, asahan natin dyan ng 22 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa area ng Metro Davao, meron kayong 24 to 34 degrees Celsius. Sa mga nabanggit nating areas, posible po ang pagkakaroon ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms.
Samantala, tuloy pa rin po ang monitoring natin sa unstable condition ng Bulkang Mayon. So ayon po sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ay nananatili po ito sa Alert Level 3 o Critical Level. Naobserbahan po dito ang 14 volcanic earthquake, 6 rockfall event. Ganun din po ang rain clouds cover the summit preventing visual observations lalo na sa crater nito. Samantala, patuloy din po ang bantay natin sa magiging lagay ng panahon para po dito sa may Legazpi, Albay. Sa mga susunod na oras, posible po kayong makaranas ng maulan na panahon na mayroong mga thunderstorms activity. Yung mga pag-ulan natin, posible po yung magtagal ng hihigit sa 3 oras. At dito po sa Legazpi, Albay, ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 30 degrees Celsius. At para naman po sa Bulkang Taal, within 24 hours na obserbahan naman po dito ang 2 volcanic earthquake. Ganun din po ang pagbaba ng temperatura ng tubig at yung water level nito. Dito naman po nananatili pa rin ang Alert Level 1 o ang abnormal condition. Magbabalik pa po kami matapos ng ilang paalala.